Sa ibang balita, PNP Chief Nicolas Torre III kumasa umano sa hamong suntukan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, ararat ko makaya, bita. Ganun lang. But you're a coward. To raise funds in a charity boxing match this coming, kung para mabilis, this coming Sunday sa Araneta, 12 rounds, pwede 12 rounds sa sundukan para maganda. Okay, kumasa agad si PNP Chief General Torre sa hamon ni Davao City Mayor Baste Duterte na makipagsuntukan. Kung maalala ninyo, noong si General Torre ay siya'y itinuturo at naging regional director sa Davao area. Yun ang dahilan kung bakit natiwalag siya sa Iglesia ni Cristo. Kung maalala niyo yan. Dahil ayon kay General Marvel na di daw ipatanggap na siya'y i-assign doon. At dahil tinanggap, sabi ni General Marvel na tiniwalag siya sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo. Ngayon, nung siya ang regional director sa naturang rehiyon, may pahayag din si Davao City Mayor Baste Duterte na sasampalin niya si Torre. At sagot naman ni Torre, iba yung nananakot lang kaysa gumagawa. Ngayon, may interview kasi na kumakalat, yung interview kaugnay sa bagong hippie ng Davao, at dito na pumasok yung galit ni Mayor Baste Duterte at hamon niya kay General Torre. Ito ang bahagi sa interview. Tama ko, si Torre lang man nagsabi na may 3-minute response siya. So, it's his responsibility na walang krimen na mangyayari dito sa Davao. Because it's the PNP's job to secure the city. And hindi naman ako pinapilit ng city director. So, I cannot give, I do not know if I can give, advice kung paano gagawin yung trabaho ng mga pulis dito. Because first and foremost, I am the mayor. I'm a local here. I grew up here. I know this place, and I know the people here, and I know how they behave. Pero pag itong city director na nilagay ni Torre, hindi makikinig sa akin, he will not cooperate. Then it's up to them. Okay? So sinabi naman ni Torre na may 3-minute response. Sana ma-feel ng mga Davaoenyo. But tingin ko, gagawin yan, harassment lang talaga. Doon ako, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Sanay na kami sa iyo. Kinidnap ko nga yung tatay ko eh. Okay na yan. Now just do whatever you want. You have 2 years until finding mo kandidacy sa 2027. So, at saka may kaso ka na ngayon eh. Think about it. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, ararat ko makaya, bita. Ganun lang. Yun, ang hamon niya sa naturang interview. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. And nagmamatalinuhan ka lang, yan ang talaga ginagawa mo. May 3-minute response ka, may nakaabang na dyan, nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman, sa totoo lang. Okay na yan. Yung 3-minute response mo, prove it. Prove it to the Davaoenos. So sabihin, kayo PNP. So sabihin nyo, hindi na safe ang Davao. So ako ba ang polis o kayo? Kung sa index, ang Davao City is third to Chiang Mai in Southeast Asia, why cannot you maintain that?
If you cannot maintain that, that means you're not doing your job. That means the PNP is not doing their job. O nangyari yun, who is to blame? Ako o ikaw? Yung back to you mo, hindi ka na nga sumagot ko. Sarap talaga akayin. Totoo lang. May ano ka eh, kalbayo po sa ka, no? Oh, may ano ka na, may issue ka na doon eh. Iba yung ano mo, iba yung ambition mo sa buhay. You're not, I don't feel that you're here to serve and protect people. You are here to forward your ambitions. Particularly, ito kung sino ka man sa administration ni Ferdinand Marcos Sr., you are the general pair. If you do not know history, read it. It's there. It's available for all. Xem bật đi thôi à. Yawa. Anyway, Mayor, just for the record and for para klaro sa lahat, you did not have a say kung sino ang next chief or director ng DCE. No. They won't allow me to choose the city director. Nangyari na yan last year when I was mayor. The last term when I was mayor. In 2 days, they replaced 3 times. Aski the city director 3 times in 2 days. I do not know. Masyado silang paning because they're scared maybe, these policemen who were to be assigned there, baka loyalista sa amin and they would not, do dirty work for them. So I'm expecting harassment from your pangit, I really do think you're ugly. You know why? It's not because of your face. Filipinos are beautiful, brown skin, and a lot of foreigners and the Caucasians especially, they like your color, but the kind of person that you are, you're really fucking ugly. Yan. Kaugnay diyan sa ambush interview ni PNP Chief General Torre, ito, kumasa na si General Torre. Gawin daw charity boxing, 12 rounds pa. Ang tanong, kakasakaya si Basti dito, ang schedule ngayong 27 na. Ngayong 27 daw ang schedule. Di ba kailangan mag-practice pa? Yun ang sabi ni General Torre, oh. Mayor Baste Duterte ng suntukan. Anong sagot niyo, sir? Mga urot talaga kayo eh. Pero tama-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity to raise funds in a charity boxing match. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday. Oh, so ngayong Sunday na, gusto na agad-agad na gaganapin ngayong Sunday. Ang charity boxing daw at para sa mga nasalanta sa bagyo ang kita. Sa Araneta, 12 rounds. Pwede. 12 rounds sa suntukan para maganda. 12 rounds, ha? Para medyo marami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors. Per round, may mag-sponsor. So, let's place their merchandise before each round. So, 12 rounds para medyo marami ang sponsor. Marami tayong may raise na pondo. Dito, sa challenge na ito, makita natin sinong hanggang sa salita lang. Hindi ba sa background? Tagamang ba siya? Paano ba yung nangyari? Well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng suntukan. And, sa atin naman, whether it's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling iset up. So, sa suntukan, boxing na lang, 12 rounds.
at charity boxing daw, Araneta Coliseum. At gusto ni General Torre ngayon ng 27. Gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. 9 o'clock. Oh. Gusto talaga na gaganapin ngayong 27. Ano kaya? Kakasakaya si Mayor Basti sa pagtanggap ni General Torre? O may iba pang mga posibleng palusot dito? Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige. Kung wala naman, di maghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Sabi na patuloy, I just see this as an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya sigurado maraming sponsor nito and everything that, all the proceeds that will raise. Sigurado talagang punong-puno itong Araneta Coliseum na sinabi ni Torre kung totoong maganap talaga itong charity boxing nila. We'll donate to charity. I'll donate to charity kung ano man ang part ko rito. At para sa mga nasalanta ng bagyo at baha ngayong nakaraan sa mga panahon. Sir, kung Sunday na, may time pa ba para mag-practice? Gano'n ka kasi Yun. Sunday na. May time pa ba mag-practice? Hindi naman kailangan, sa tingin ko naman, charity boxing match. Kung Charity boxing din na kailangan naman na mag-practice. Basta charity boxing match hanggang 12 rounds. sa kilan, konti lang yan. Unless, lakasan lang na loob yan. Sino kaya ang referee nila dito? Si Pacquiao? Sa akin naman, well, pareho lang naman kami siguro walang practice or baka kung nag-practice siya, okay lang din. Let's see. Pero sir, kailangan mo mag-practice. Bukas, I'll just hit the gym a short while. Mga siguro 9 o'clock. Tingnan ko lang dyan sa Bukas, magsimula na siya sa practice. PNP gym. Chief, fearless forecast. Pag-promote. Fearless forecast. Ilang rounds? 12 rounds para marami tayong 12 rounds talaga. 12 rounds umano. Ang charity boxing. para marami tayong ma-raise na pondo. Fearless forecast mo sir. After this, are you hoping na matulungan na itong banatan ninyo lang yung banatan sa social media? On my part naman, nothing personal to me. It's just, really, sa totoo lang, just so very good opportunity to raise funds for charity. What if sir Ito ang pagtanggap ni General Torre. Sa interview, sinabing pangit pa siya umano. Sabi ni Mayor Basti. At ano po yung sinabi niya? Takot. So ngayon, tinanggap na. Charity match umano, boxing, 27 na. Hintayin natin kung ano ang sagot ni Davao City Mayor Basti Duterte kaugnay dito sa pagtanggap ni PNP Chief. Uy, kaunang-unang pangyayari ito sa ating bansa. Mayor at PNP Chief nagharapan para sa charity boxing para sa mga biktima na nasalanta sa bagyo. Para sa mga nasalanta ng bagyo at baha ngayong nakaraan sa mga panahon. Sir, kung Sunday na, may time pa ba para mag-practice? Gano'n ka kasi Hindi naman kailangan, sa tingin ko naman, charity boxing match, kung magkasakilan, konti lang yan. Unless, lakasan lang na loob yan. Saan kayo papusta? Kay Torre? Kay Baste? Aba, dami siguro ang pupusta kay Baste. Dahil malaking katawan ni Baste. Okay. Sa akin naman, well, pareho lang naman kami siguro walang practice or baka kung nag-practice siya, okay lang din. Let's see. Pero sir, kailangan mo mag-practice. Bukas, I'll just hit the gym a short while. Mga siguro 9 o'clock. Tingnan ko lang dyan sa ating PNP gym. Chief, fearless forecast. Pag-promote. Fearless forecast. Ilang rounds? 12 rounds para marami tayong marami tayong ma-raise na pondo. Fearless forecast mo sir. After this, are you hoping na matulungan na itong banatan ninyo lang yung banatan sa May pumili na dito. Si Alex Pipito kay Torre daw umano siya. Si LRD Kahilig, Torre daw umano siya. Si Lorena
Campo Sano, Tory din umano siya. Ang daming pumili kay Tory. Si Marisa Macaelos, Tory daw umano siya. Si Alex Pepito, si MJ Tumang, Tory din umano siya. Sino to? Si Jan Mingje, Tory ko, 50K. Sige, pakita muna natin itong sandali ang daming pumili kay Tory. Malaking katawan ni Baste. Tuloy natin. Social media. On my part naman, nothing personal. It's just, really, sa totoo lang, I just saw a very good opportunity to raise funds for charity. What if sir bigla siyang umatras? Siya nang Sa kanya yun. He was the one who issued He was the one who issued the challenge. Sa atin naman, tinatanggap. Yan. Tinatanggap niya ang challenge. At gawin umanong charity boxing. 12 rounds. So, ito, ang daming pumipili na kay Tory. Tory daw umano sila. Si Rick Lamado, si General Tory, may alam sa martial arts kung yung mga pulis. Pero may pandaya si Basti. Pagkargado siya. Grabe naman. Si Crusader, Tory daw umano siya. God's Grace and Mercy Catholic Faith. Sakto na, bro. Para charity. Para sa mga kaigsunan nato. Ay si General Tory ang nagsabi, gawin daw umanon charity boxing. Si Juveno Acosta, Tory din umano siya. Si Alex Pipito, marunong sa martial arts ang mga pulis. Pero sa boxing, di naman kasali sa boxing yung martial arts. Iba yung martial arts, iba din yung boxing. Naalala ko noon, doon dito sa amin may boxing versus martial arts. Pero talo yung sa martial arts. Okay, si Shadow Kun, Tory din umano siya. Tory din umano si Carlos Winsislao. So si Gerbert Kaloyloy, walang panalo, kampo kay Tory ako. Si welcome to ka channel, Tory ako. Daming kay Tory si Delina Lumangtad, Tory ako. Si Jimmy Samoya, Basti kami versus Tory. Rolando Galamay, General Tory action. Julius Kabugwas, Basti Duterte ako. Si Adjan Minji, fight Tory, tayo. 50K. Yan. Abangan natin kung ano ang resulta dito. Kakasaba si Davao City Mayor Basti Duterte sa charity boxing. 12 rounds daw. Sabi ni General Torre, abangan natin yan. Abangan natin yan. Okay? So, pasok tayo sa punto por punto dahil yung miyembro ng The Revealers ay tatalakayin ngayon ni Ka Burnok. So, yun, abangan na lang natin kung ano ang resulta nitong pagtanggap ni General Torre sa hamon ni Davao City Mayor Basti Duterte. Gawin daw umano para makabuluhan yung hamon na suntukan, gawin daw nila umanong charity boxing para sa mga nasalanta.